Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Kayang mabuhay kung wala ka, O Diyos. Di na kayang mawalay sa piling mo, O Jesus. Kaya nahanap sa'yo ay sasamba. Kaya nga ang nais ko ay makapiling ka upang muling mayakap ka, upang muling mayakap. Kayang mabuhay kung wala ka, O Diyos. Di na kayang mawalay sa piling mo, O Jesus. Kaya nga hanap ka, sa'yo ay sasamba. Kaya nga ang nais ko ay makapiling ka upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka. Hanap-hanap ka at sa'yo ay sasamba. Kaya nga ang nais ko ay makapiling ka upang Yun po, good morning po muli sa bawat isa. Salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay dito sa ating morning devotion. Until now, meron pa rin, kaya marami tayong natututunan every morning, Monday through sa Friday, at sana naway mga natututunan natin may isa pamuhay natin. Kunin natin yung mga magagandang bagay na ating napapakinggan at ating isa pamuhay. Kaya sa umaga na to, muli mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Sa bawat tahanan na patuloy na sumusubaybay, lahat po tayo manalangin, lahat tayo pumikit sa umagang to. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umagang to, nagpapasalamat kami, Panginoon, na kung saan nandito muli kami, Panginoon, para mag-aral ng iyong salita sa aming morning devotion. Lord, sa aming mapapakinggan, patuloy nang tumimo sa aming mga puso, Panginoon.
matanim sa matabang parte ng aming puso, Panginoon, at masya pamuhay namin, Panginoon, ang iyong banal na salita. At sa umagang to, samahan mo kami, Panginoon, pangunahan mo ang bawat isa, Lord God, sa bawat tahanan, maging yung lingkod na gagamitin. Lord, gamitin mo lamang ako according to your will sa umagang to, Panginoon. Hanggang sa matapos, pangunahan niyo po at samahan kami, Panginoon, at patuloy namin maranasan, maramdaman ang iyong presensya sa aming pag-aaral sa umagang to, Lord God. At give us wisdom, knowledge, Panginoon, maunawaan namin kung anong mensahe mo, Panginoon, sa umagang to, sa bawat isa, Lord God. Maraming salamat. Ngayon pa lang sinasansala namin, winawasak ang plano sa Satanas sa gawain to. Bagkus, Lord God, samahan mo kami hanggang sa matapos to. Salamat po, lahat ng papuri, salamat pagdakila. Mataas pa namin binabalik sa iyo sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Yun po, sa umagang to, buksan po natin ang ating Biblia dito po sa Proverbs chapter 2, verse 4 to 6. Ayan po, pag nakita po, sabayan niyo po ang sabi po rito, if you seek it like a silver and search for it as for hidden treasures. Verse 5, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Verse 6, for the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Puri na salita ng Diyos. Tagalog po, ang sabi po rito sa Kawikaan, chapter 4, verse 4 to 6. Ang sabi po rito, na parang naghahanap ka ng pila o anumang nakatagong kayamanan. Verse 5, kung gagawin mo ito, malalaman mo kung ano ang pagkatakot sa Panginoon at maunawaan mo ang tungkol sa Kanya. Verse 6, sapagkat ang Panginoon nagbibigay ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Yun, purihin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito, mga kapatid, God's wisdom begins in the fear of the Lord. Ayan, napakaganda po ito. Ang karunungan daw mula sa Diyos ay nagsisimula ng pagkatakot sa Panginoon. Pag sinabing God's wisdom, mga minamahal, ito yung karunungan or talino. Yan po. Ang sabi po ito, wisdom is also about knowing when and how to use your knowledge and being able to put situation in perspective and how to impart it to others. Yun po ang sabi rito. Ang karunungan daw ay tungkol sa pag-alam kung kailan at kung paano gagamitin itong kaalamanan to. At ang kakayahang ilagay ang mga sitwasyon at kung paano ito gagamitin sa iba. Yun po. Katulad lang po ng example. Ang sabi po rito, meron dito na isang kunyari, bagong ano pa lang siya, siguro bata pa lang, nanganak na, nagka-baby na. Ngayon, syempre, bilang isang bata pa siya, wala naman siyang kaalaman kung paano mag-alaga pa ng baby, kung paano mag-handle, magpalaki ng kanyang anak. Kaya ang ginawa niya, nagbasa siya ng mga libro para pag-aralan kung ano ba yung dapat niyang gawin sa pagpapalaki ng kanyang baby. Or ang ginagawa niya, dumadalo siya sa mga pag-aaral, di ba? Minsan meron ng mga online ngayon, or minsan meron nga nanonood sa YouTube. Diba? Nakikinig siya kung paano niya i-handle yung baby niya, or minsan naman nakikipag-usap siya sa mga taong eksperyensado na. Amin po ba? Na marunong na mag-handle pagdating sa kanilang mga anak or sa baby. Parang ganon. Ibig sabihin po nito, mga minamahal, itong sinabi ko sa inyo in example ko, ibig sabihin lang po, inaalam mo or inaaral mo o hinahanap mo kung paano palakihin ang sanggol. Ganon din po sa salita ng Diyos. I mean po ba, sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro or pagdalo sa mga klase at pakikipag-usap sa mga matatalinong tao, natututo tayo. I mean po ba, meron tayong nauunawaan, meron tayong naiintindihan. Kaya ayon po dito sa ating binasa sa Proverbs chapter 2 verse 4 to 6 na ating pag-aaralan, number 1 po ang sabi dito, God's wisdom is like a hidden treasure. Totoo po yan. Ang salita ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, tulad po yan ng isang kayamanan na nakatago. Amen po ba? Ito'y parang nakatagong kayamanan na sabi ito, kung hindi mo siya hahanapin, aaralin o alamin, hindi natin maunawaan, hindi natin malalaman. Amen po ba? Hindi mo siya makikita, hindi mo siya malalaman o maunawaan kung hindi mo siya hahanapin or aalamin. Katulad nung kanina sinabi ko sa inyo, merong isang babae, diba po, yung bata pa lang nanganak na, nagka-baby na, kung hindi niya aaralin or hahanapin or aalamin kung paano magpalaki ng kanyang baby, hindi niya maunawaan. Katulad din po itong salita ng Diyos. Amen po ba? Kung hindi tayo magbabasa ng Biblia, kung hindi natin siya aaralin, kung hindi natin siya hahanapin, hindi natin maunawaan kung ano ang mensahe ng Panginoon para sa atin. Dahil ang sabi rito, dahil ang salita ng Diyos, until now ay misteryo pa din sa sanlibutan ito. Amen po ba? Kaya kung hindi nila hahanapin, kaya nga sabi, wala naghahanap sa Diyos talaga eh. Amen po ba? Kaya sabi po ito, God's wisdom is like a hidden treasure. Amen po ba? Tulad daw siya ng silver or gold bars. Amen po ba? Mga koronang ginto or mga diamante na nakatago, di ba? Kung mayroon lang, katulad lang po niyan, di ba? Kung mayroon lang tayong alam, kunyari sa isang lugar,
Meron tayong alam na may mga nakatagong kayamanan doon, may nakabaon na ginturon. Siyempre, anong gagawin natin? Lalo na't alam natin. Di ba, ang gagawin natin, ibebenta natin yung sarili nating tahanan or yung mga less valuables natin, ibebenta natin para lang mabili natin yung property na yon. Di ba, meron ng Panginoon na parable nito. Kung nabasa niyo po, ay po ba sa Mateo chapter 13 verse 44, sabi po rito, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. And sabi ito, which a man found and covered up, then in his joy he goes and sells all that and he has buy that field. And sabi rito sa Tagalog, ang sabi rito, ang kaharian daw ng langit ay katulad ng kayamanan nakabaon sa isang bukid, nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinentang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. At ang sabi pa sa Kawikaan chapter 2 verse 4 and 5, kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kalaman tungkol sa Diyos. Ay, po ba? Kaya sigurado kapag alam natin na mayroong isang treasures doon sa isang field na yon, sa lupain na yon, di ba? Anong gagawin natin? Siyempre, ibebenta natin yung ating mga ari-arian para lang mabili yun, di ba? Ay, po ba? Upang makuha natin yon. Now, bakit po hinalin tulad sa talatang ito yung wisdom ng Diyos tulad ng isang treasure? Ay, po ba? Bakit po? Ang sabi po sa Kawikaan, chapter 3 verse 14 and 15, higit pa sa pilak ang pakinabang dito. Ay, po ba? Itong wisdom ng Lord na ito. At higit sa gintong lantay ang tubo nito. Kita niyo po, ganun kakahalaga, ganun ka-value ang wisdom ng Lord. At verse 15, sa alinmang alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay maipapantay. Kita niyo po. Amen po ba? Masigit pa raw. Amen po ba? Masigit pa raw sa alahas, masigit pa sa gintong lantay, mahigit pa sa tubo nito ang kayamanang itong wisdom ng Lord natin, walang makapapantay rito. Ang sabi po rito, walang maipapantay dito. Kasi po mga kapatid, yung wisdom ng Diyos, mga minamahal, ay dapat po nating hanapin at pahalagahan. Kapag nahanap po natin itong wisdom ng Lord, pahalagahan po natin ito. Amen po ba? Now, hindi po natin ito itinuturing na wisdom ng Diyos ay parang ordinaryong bagay lamang, mga minamahal. Kapag nakita natin yung wisdom ng Lord, kapag natutunan natin ito, hindi lang ito ordinaryong bagay, mga minamahal, na minsan parang walang halaga sa buhay natin. Hindi po ganoon ang wisdom ng Lord. Gaya ng silver, gold, diamond, bilang isang tao mahalaga po para yan sa atin. Yung iba pa nga po pagdating sa mga ginto, di ba? Nag-i-invest pa sila, di ba? Bumibili, tinatago nila, tapos later on ibebenta nila kasi mas mahal pa. Ganun din po dapat tayo sa wisdom ng Lord. Inaalagaan po natin, iniingatan po natin. Minamahal po natin yung wisdom ng Lord na ibinibigay niya sa atin. Amen po ba? Kaya ang sabi po rito, now ano po ba ang wisdom ng Diyos na dapat pahalagahan ng bawat isa? Yung wisdom po ng Diyos, ito po yung kapamaraanan kung paano tayo dapat mamuhay. Ito po yung nagtuturo sa atin, itong wisdom na ito, kung paano tayo mamumuhay sa mundong ibabaw. Amen po ba? Now, yung wisdom po ng Diyos, kung wala po ito, kung hindi natin nauunawaan yung wisdom ng Lord, at kung wala tayong wisdom ng Lord, we are lost, mga minamahal. Totoo po yan. Kasi hindi naman natin alam kung paano tayo mabubuhay kapag walang wisdom ng Lord. Totoo po yan, di ba? Kaya nga po, ang sabi rito, without God, without the Bible, without God's guidance, amen po ba, we are lost, mga minamahal. Wala tayong halaga. Walang halaga ang buhay natin. Amen po ba? Tandaan po natin, without God, mga minamahal. Without the Bible, yung pattern ng buhay natin, without God's guidance, we are lost. Wala tayong halaga. Amen po ba? Ligaw tayo. Ang sabi po rito, para tayong tupang ligaw. Amen po ba? Kasi kapag hindi natin naunawaan, without God, without Bible, without God's guidance, gagawin lang natin yung mga bagay na nagpapasaya sa buhay natin, especially sa ating mga laman. Yun po yun. And later on, kapahamakan po ang ating sa dulo nito kapag hindi natin inalam yung wisdom ng Lord. Totoo naman po yan. Kung hindi natin maintindihan, kung hindi natin maunawaan yung wisdom ng Lord, paano tayo mabubuhay? Amen po ba? Bakit tayo na hanggang ngayon narito? Naglilingkod sa Diyos. Kasi alam na, binigyan tayo ng Lord ng wisdom na ito yung dapat nating gawin. Amen po ba? Naging pattern natin yung Biblia.
At kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala tayo ngayon. Amen po ba? Kaya dito po sa ating pagpapatuloy, we are lost mga minamahal kapag walang wisdom ng Lord. Hindi natin alam kung saan tayo patutungo, especially sa ating buhay. Ang buhay ng isang tao parang ang buhay ng isang tao na walang wisdom ng Lord mga minamahal, totoo po ito, magulo, masalimuot. Yan po ang buhay ng isang tao na walang wisdom ng Lord. Mahirap at parang lagi nasa bingit ng bangin. Amen po ba? Kaya dito sa ating pagpapatuloy, kaya kailangan natin ng karunungan mula sa Diyos, yung wisdom ng Lord. Napakahalaga po nito. Dapat hanapin natin ito. Unawain natin ito. Alamin natin ito. Amen po ba? Yung wisdom po kasi ng Diyos, ito yung kapamaraanan kung paano tayo mabubuhay. Amen po ba? Sa biyaya ng Diyos at kabutihan ng Diyos, yun po yun. Mas ipinahayag niya sa atin yung mga principle ng Diyos kapag tayong may wisdom ng Lord. Yung kapamaraanan ng Diyos kung paano tayo dapat mamuhay. Unang-una, anong ginawa niya? Binigay niya sa atin yung Word of God. Ang salita ng Diyos o ang Biblia, yan po yung magiging pattern ng ating buhay. Amen po ba? Yung salita ng Diyos, yan po yung tinatawag na written wisdom, Biblia. Kaya kung meron kang Bible sa bahay, basahin po natin. Huwag po natin hayaan na maalikabukan lang po siya, bulat-latin po natin. Kung meron po kayong app sa cellphone o sa tablet, magbasa po tayo, mag-aral. Yan po, that is the written wisdom of God. Now, hindi kasi natin alam kung ano itsura ng tao. Amen po ba? Ng isang tao na nakakasunod. Ito pa po, yung una po, written wisdom, yung Biblia. Pangalawa, hindi naman natin alam kung ano itsura ng tao na nakakasunod sa salita ng Diyos. Amen ba? Sa wisdom ng Diyos. Kaya isinugo ng Ama ang kanyang anak. He is the living wisdom. Si Jesus Christ naman po ito. Di ba? Wala naman po nakasunod sa pamantayan ng Diyos. Only Jesus Christ. Amen po ba? Kaya hindi natin alam kung kasi totoo naman po, wala naman nakasunod talaga. Amen po ba? Sa pamantayan ng Diyos. Kundi only Jesus Christ, mga minamal. He is the living wisdom. Una, written wisdom sa Biblia. Pangalawa, ibinigay ng Ama ang kanyang anak para ipakita He is the living wisdom. Amen po ba? Siya yung tunay na nakasunod sa lahat ng mga panukala at karunungan ng Diyos. Si Jesus Christ po. He is the perfect embodiment of the wisdom of God. Yan po. Kaya tinatawag po ang Panginoon Hesus na wisdom of God. Ayan. So, meron pong tinatawag na written wisdom. Meron pong naging model. Sino po? Si Jesus Christ sa living wisdom. Kaya po kapag pinag-uusapan ang wisdom, yung kapamaraanan kung paano tayo mamumuhay. Amen po ba? Nandyan po ang Biblia. Nakasulat po kung paano tayo mabubuhay at mamumuhay sa biyaya ng Diyos. Nasa written wisdom po yan. Tapos nandyan din po yung model na si Jesus Christ. Amen po ba? Is the living wisdom. Modelo kung paano dapat mamuhay. Amen po ba? Kaya sabi nga po, di ba, kung tayo, minsan hindi naman natin basta-basta makukuha yung wisdom na yan kung hindi tayo hingi sa Diyos. Kaya ang sabi ko po sa inyo, dapat hinahanap, hinihingi. Amen po ba? Kaya nga sabi niya Santiago 1:5, kapag kulang na, ngunit kung sino man sa inyo ang kulang ng karunungan, humingi sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay sagana magbigay at hindi nanunumpa. Kita niyo po, kapag kulang tayo ng karunungan, hingi tayo ng wisdom sa Lord. Kaya talaga pong hinahanap, hinihingi. Amen po ba? Kaya dito, ask the Lord the wisdom you need. Yun po yung kailangan natin. Hinihingi po yan sa Lord. Hihingi ka ng tama ang yung puso o motibo kapag humingi tayo ng wisdom sa Lord. Amen po ba? Dahil kapag di tamang ang paghingi, hindi yan ibibigay sa iyo. Hindi po pa pwede na hingi tayo ng wisdom sa Lord para lang gamitin natin sa kayabangan. Amen po ba? Gamitin natin sa kikipagdebate. Bibigyan ka ng talino ng Lord about the written wisdom. Tapos makikipagdebate ka lang, hindi po magandang motibo yan. Pangalawa, unang-una, ang sabi po rito, sa ating unang ayun po, nawala. Teka lang po. Ayan, nawala po siya. Teka lang po Yo, number 2 na po tayo. Ayan, number 2, ang sabi po, God's wisdom begins in the fear of the Lord. Ayan po. So, una, hinahanap natin yung wisdom ng Diyos. Si Jesus Christ, kinikilala natin na hinahanap din natin. Amen po ba? Ang salita ng Diyos, hinahanap po yan, mga minamahal. Amen po ba? Binabasa po yan. Hindi po dapat nating itago yan. Amen po ba? Kaya pangalawa, God's wisdom begins in the fear of the Lord. Totoo po yan.
Kaya sabi po sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy Spirit is insight. I mean po ba, or sa Tagalog, sabi po rito, ang takot kay Yahweh ang simula ng karunungan, at ang kaalaman sa isang banal ay kaunawaan. Dito sa talata ating binasa, mga minamahal, ang sabi po rito sa verse 5, kung gagawin mo ito, malalaman mo kung ano ang pagkatakot sa Panginoon at maunawaan mo ang patungkol para sa Kanya. Totoo po yan. Then you will understand the fear of the Lord. Maunawaan natin. Kapag nalaman natin, natutunan natin, or nalaman natin ang katotohanan, nandun yung takot sa atin. Fear of the Lord. I mean po ba? Then you will understand, maunawaan natin yung pagkatakot sa Diyos kapag meron tayong wisdom ng Lord na nagmumula sa Kanya. I mean po ba, nakita niyo po yung connection, no? Yung unang-una, hanapin mo yung wisdom, seek wisdom. Tulad siya ng isang hidden treasure, I mean po ba, na talagang hahanapin mo yung wisdom ng Diyos. I mean po ba? Tapos, sabi pa rito, kung gagawin mo ito, malalaman mo kung ano ang pagkatakot sa Panginoon at maunawaan mo ang tungkol sa Kanya. Then you will understand the fear of the Lord. Bakit po? Simple lang. Paano ka magiging wise? I mean po ba? Paano ka magiging isang tao na puno ng wisdom ng Diyos? Simple lang po, fear of the Lord. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. I mean po ba? Mga minamahal, bakit po? Kasi kung sa lahat ng decision mo may takot sa Diyos, alam niyo po napakaraming tao ngayon walang takot sa Diyos, mga minamahal. Mga siga sa lansangan, I mean po ba, talagang kahit alam nilang masama, ginagawa pa nila, hanggang sa makakita sila ng katapat nila, 'di ba? Katulad nila, 'di ba? Ano po kinahantungan nila? Kapahamakan. Pero kapag meron tayong wisdom ng Lord, kahit na anong meron man tayo nakasalubong diyan na barumbado or mainit ang ulo, especially sa mga nagda-drive, I mean po ba, mga nagmumotor, minsan meron ganyan. Bakit maraming kapahamakan? Kasi ano pong ginagawa nila? Wala silang wisdom ng Lord. Hindi sila humihingi ng wisdom ng Lord. Bakit po? Wala silang takot eh. Sige, kung ano lang yung maramdaman nila, emotion, ilalabas nila, makikipag-away, hanggang isang araw may makatapat sila, may baril, babarilin sila. Kaya pasalamat po tayo kasi meron tayong wisdom of the Lord. I mean po ba? Meron tayong fear of the Lord. I mean po ba? Kaya sa umaga sa ating pagpapatuloy, ang nangyari, they made wrong decision kapag wala ang wisdom ng Lord. Kaya tayo bilang sa mga Kristiyano, mga minamahal, yakapin natin yung wisdom na binigay sa atin ng Lord. Tsaka yung fear of the Lord. Kailangan natin to kapag meron tayong takot sa Diyos. Masarap ang buhay na may takot sa Diyos. Nandun yung pagpapakumbaba mo kapag meron kang takot sa Diyos. Kapag meron kang wisdom ng Lord, ay alam mo ganito mangyayari. Kapag pinatulang ko to, mapapahamak ako. Andun yung wisdom. I mean po ba, kaya napakahalaga po. Kaya don't make wrong decision, mga minamahal. Kung ano yung decision na ginagawa nila, yun po ang mga ikipinapahamak nila. Kasi nagkamali sila ng decision. I mean po ba, wrong decision sila. Kaya kung ikaw may takot sa Diyos, hindi ka gagawa ng mga bagay na ikapapahamak mo or ikapapahamak natin. I mean po ba, tama po ba? Dahil may Diyos ka na meron tayong Diyos na nakakita sa atin. Amen po ba? Kaya number 3, God's word is the source of knowledge and understanding. Ayan po. Yung salita ng Diyos, yung Biblia, mga minamal, yan po yung source. Amen po ba? Yan po yung fountain o yung bukal ng karunungan, ng kaalaman, ng pagkaunawa. Amen po ba? At ang Diyos po ang nagbibigay nito sa atin. Ang sabi po sa talatang ating binasa, for the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Amen po ba? Sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan. Amen po ba? Wala namang matalino, wala namang magaling. Only Jesus Christ, only ang ating Panginoon lamang. Kaya kung gusto mo ng wisdom, gusto mo ng talino, humingi ka sa Lord. Amen po ba? Gamitin mo ng tama. Yun po. Ayan, sabi niya rito, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at ng pangunawa. Naalala niyo po yung sinabi ng Panginoong Kristo dito po sa Mateo chapter 4 verse 4. Ang sabi niya rito, ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Hindi lang tayo sa tinapay nabubuhay, mga minamahal, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Bakit po, mga minamahal? Kasi yung mga nagmumula sa bibig ng Diyos, mga minamahal, yan yung kapamaraanan kung paano tayo dapat mamuhay. Amen po ba? Yun yung mga principle na lumalabas sa bibig ng Diyos, mga prinsipyo sa buhay na dapat nating ipamuhay. Naunawaan po ba natin? So we live
So we live by principle of God. Amen po ba? We live by the word of God. Mga minamahal, ito tayo dapat. Yan po yung pagkain natin araw-araw. Amen po ba? Yung salita po ng Diyos, yun po yung bukal ng karunungan at kaalaman kung paano tayo mamumuhay sa huling kapanahon na to. Sila yung mga, kaya yung mga kaisipan natin na nagbabasa ng mga Biblia, sila, yan po yung wise na tao, yung mga nagbabasa ng Biblia. Nagiging wise po tayo kapag nagbabasa tayo ng Biblia at nalalaman natin ang katotohanan, nagkakaroon tayo ng karunungan. Amen po ba? Why? Because they have the wisdom of God. Amen po ba? Kaya yun po sa umagang to, tandaan po natin para maunawaan natin para magkaroon tayo ng wisdom ng Lord. Sabi nito, if we seek it like a silver, hanapin natin tulad na ito ng isang pila kung anumang nakatagong kayamanan. Ang wisdom hindi yan basta-basta nakukuha lang. Kailangan hinahanap natin, inaaral natin, minamahal natin, niyayakap natin yung wisdom na binibigay sa atin ng Lord. Amen po ba? Hindi naman agad-agad tayo na sasabihin na eto na, matalino ka na agad. Hindi. Pagdating sa Biblia, kaya nga minsan may mga tao na hindi nila maunawaan kung ano yung nilalaman ng Biblia. Kasi ang sabi, ang spiritual na bagay maunawaan lamang sa spiritual na bagay. Kapag hindi ka spirit-filled, hindi mo maunawaan kung ano yung mensahe ng ating Panginoon. Kaya ngayon, ang gagawin mo para maunawaan mo, hingi ka ng wisdom sa Lord. Santiago 1:5. Hingi tayo ng talino sa Lord para maunawaan natin. Amen po ba? Ngayon, kapag binigyan ka ng Lord ng wisdom, yakapin mo, mahalin mo yan. Amen po ba? Huwag mong gamitin sa mga bagay na walang kabuluhan. Amen po ba? Hindi mo kailangan ipagdebate yung salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya napakasarap nang meron tayong wisdom ng Lord na nagmumula sa Kanya na gagamitin natin sa magandang kapamaraanan. Kaya God's wisdom begins in the fear of the Lord. Amen po ba? Yan po, yung una po kanina, God's wisdom is like a hidden treasure. Pangalawa po, ang sabi po rito, God's wisdom begins in the fear of the Lord. At ang pangatlo, God's word is the source of knowledge and understanding. Amen po ba? Ito yung nagbibigay sa atin ng pagkaunawaan sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sa ating pamumuhay. Amen po ba? Kapag meron tayong wisdom ng Lord, nilalayo niya tayo sa bingit ng mga bangin. Amen po ba? Tulad ng tupang ligaw. Kaya yun po, maraming salamat sa umagang to. Napakaganda, napakasarap ng ating pinag-aralan about God's wisdom. Amen po ba? Siya yung written wisdom. Amen po ba? Living wisdom. Amen po ba? Kaya yun po, sa umagang to, meron tayong natutunan at ang ating natutunan is sa pamuhay natin ito. Yun po, maraming salamat sa umagang ito sa bawat isa na sa kanilang tahanan na patuloy na sumusubaybay sa ating morning devotion. Yun po, tayo po'y mananalangin para sa ating closing prayer. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umagang to sa tatapos naming morning devotion sa gawain Panginoon para sa iyo, Lord. Salamat sa wisdom na binibigay mo sa amin, na kung saan sa aming mga napapakinggan na unawaan namin, Panginoon, because of God's wisdom, Panginoon, na binigay mo sa amin, Lord God. At gaya naman ang sabi mo, kapag kami kulang ng talino, humingi sa inyo, Santiago 1:5, dahil kayo po ang Diyos na sagana magbigay at hindi nanunumbat, Panginoon. Kaya Lord, salamat. Ano man makamtam namin, maranasan namin about wisdom, Lord, mahalin namin ito, yakapin namin ito, Panginoon. Hindi para ipagyabang, Panginoon, kundi, Panginoon, pahalagahan namin yung wisdom na tulad daw po ng isang mga ginto or mga kayamanan, Panginoon, Lord God. Pero ang wisdom ninyo, Panginoon, ay mas higit pa sa kayamanan, Panginoon, na aming makakamtam. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon. Ang aming napakinggan, maisa pamuhay namin, Panginoon. Ingatan namin, Panginoon, ang wisdom na binibigay mo sa amin. Hindi namin ito kailangan ipagdebate, Panginoon. Ipagyabang sa bawat isa. Bagkus, the more na binibigyan mo kami ng wisdom, the more na maging humble kami at hindi maging mayabang sa iyong harapan. Magpapatuloy kami sa paglilingkod upang ibahagi ang iyong magandang balita sa mga taong wala pang pagkakilala, Panginoon, para sa iyo. Salamat po sa umagang ito. Ingatan niyo pong buong Jesus Gospel Family, Panginoon, at kayo patuloy magpala sa bawat isa. Ang may mga karamdaman, patuloy niyo pong maranasan nilang kagalingan. Ang may pangangailangan financial, patuloy niyo pong katagpuin, Panginoon, para sa bawat isa, Lord God. Ang mga nagtatrabaho, ingatan niyo po ang may mga negosyo, pagpalain niyo pa po sila, Lord God. Thank you, Lord God, sa umagang to. We praise you and honor you, Panginoon. Kaya sa umagang to, lahat ng papuri binabalik namin sa isa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po and God bless us po sa bawat isa. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Pinupuri, pinasasalamatan kita muli sa oras na ito, Panginoon. Patuloy namin, Lord God, nilalapit sa iyo ang aming mga puso at kaisipan at ang lahat ng aming mga panalangin ito, Lord, makarating sa iyong kabanal-banalang trono, Panginoon, upang, Lord God, maranasan po namin ang katugunan ng bawat panalangin ito in the name of Jesus. Lord, tinataas po namin, Panginoon, ang lahat ng mga Kristiyano, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, patuloy na abutin mo ng iyong mapagpalang kamay, maranasan, Lord, ang iyong pagkilos sa aming mga puso at isipan at anuman po nakita mong karumihan muli sa aming mga buhay. Patuloy namin sinusumamo sa iyo. Linisin mo kami na mapagpalang dugo sa oras na ito. At salamat po, Ama, ng marami. Pagpalain mo po ang nagpahayag na yung mga salita. Lubos-lubos po pa namin, Panginoon. Pasasalamatan ang mga natanggap naming salita mo dahil ito magbibigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw, Panginoon. Kaya salamat po ng marami. Ama, tinataas din po namin sa iyo ang lahat ng mga Kristiyano. Patuloy na kami ay tulungan mo na makalakad na may kabanalan at katuwiran sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Ilayo mo po kami sa tukso, malabanan po namin ang tawag ng mundo. Maging, Lord, loobin mo po na ang bawat mga Kristiyano ay maging matagumpay sa mga inaalok ng kamunduhan. Tulungan mo po na maging matatag ang aming pananampalataya at maalala namin ang mga salita, Panginoon, na magtutuwid sa amin sa araw-araw. Salamat po ng marami, Lord. Pagpalain mo po ang bawat mga anak mo na sa oras na ito'y nakikinig ng iyong mga salita at mga panalangin nagkakaisa. In the name of Jesus. Muli, Panginoon, sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu. Amen.